Hello, hello mga Lodi, mga idol and mga beshi. So may mga nagtatanong po bakit natagalan ba ako bago ako magpa-radiation. 5 months na ang nakalipas after na aking surgery or breast operation. Naging busy po kasi ako sa school dahil naisip ko rin na kapag nagpa-radiation ako na meron pang pasok, meron pang klase, mag-a-absent ako, no? Magliliban ako ng liliban sa school, ay hindi naman po kasi pwede yung ganun na. Although, syempre, dapat priority natin ang ating health, ang ating kalusugan, pero may mga bagay tayo na dapat ding i-consider, no? Lalo na po ako, public school teacher po tayo, hindi po pwedeng everyday absent ako, hindi naman din na pwedeng mag-leave dahil marami tayong maiiwan at magagambala, no, sa ating trabaho. Kaya naisipan kong itapat ng May o kaya June para bakasyon, no. Maraming salamat po doon sa mga nagbibigay sa akin ng suggestion. Ma'am, dito ka radiation. Ma'am, itong gawin mong una. Maraming salamat po. Malaking bagay po iyon. Malaking tulong po sa akin yun. No, ito po yung last treatment na gagawin, no. Alam na alam po 'yan ng aking mga ka-breast friend, lalo na kapag ang breast panel ay HER2 positive. Kailangan talaga ng radiation. Thank you po sa mga nagsi-share ng kanilang mga experiences. Malaking tulong po sa akin 'yan, malaking bagay na po sa akin 'yan. At binabanggit din po nila kung ano yung mga side effects. Huwag kang maglala, hindi masakit yan. Don't worry, saglit lang yan. Thank you. Nakakataba po ng puso, nakakalakas po ng loob. Wala po kasi talaga akong idea dahil hindi pa naman po nangyayari sa akin na yung pagpaparadiation. Kaya hinahanda na natin yung ating sarili para sa ganon, pag nandun na tayo sa punto na yon ay hindi na tayo kakabahan. No? Although may kaba siguro konti, pero hindi na 101%. So again, thank you po very much. Patuloy niyo po akong ipag-pray, isama sa inyong panalangin na makaraos ako sa journey na ito, sa treatment na ito, no? Ang susunod na ay radiation therapy. Thank you po. God bless po ang lahat. Tiwala lang, gagaling tayong lahat. Bye-bye po.